Hi guys, welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Tower in reverse, Queen of Cups in reverse. Puro reverse. What's with the Tower in reverse here? Page of Coins. See? Ito lang, clarification lang naman. May nag-end na sa buhay mo, yung dinistroy ka. Nag-end na yung dinidestroy ka o na-destroy ka o dinidestroy ka o may mga destructive energies na nandidestroy sa'yo o may mga tao or any na nandidestroy sa'yo, anything or any being na nandidestroy sa'yo. Natapos na yun, nag-end na yun, and now you're starting to grow, to continue to grow, na maging consistent na yung pag-grow mo. Ayan. And kung baga sa tanim, buhay ka na, nabubuhay, wala nang namimisti sa'yo. Wala nang nandidestroy sa'yo. Sisibol ka na ngayon na continuous na yung pag-grow mo. No? Yung maging abundant yung buhay mo. Kasi color green naman eh. And coins naman to eh. Tuloy-tuloy na yung pag-asenso mo. Yung pag-grow ng relationship mo. Healthy na yung love life mo kasi wala na namimisti. Healthy na yung lahat ng areas ng buhay mo kasi wala na nandidestroy. Wala na namimisti. Ayan. Pero ngayon, para bang vicious ka ngayon. Vicious. Hindi naman vicious. Cold. Naging cold ka dahil siguro sa mga pinagdaanan mo or unemotional. It's a sign na what's with the Queen of Cups in reverse here? You're strong. Lalo yung mind mo. Hindi ka na mahina, no? Hindi ka na madaling madala ng emosyon mo. Ayan. Hindi ka na madaling madala ng emosyon mo. Clear na yung mind mo, hindi na maging clouded ng emotion mo or ng mga influences ng iba. Hindi ka na magiging emotional. Ayan. Hindi ka na magiging iyakin. Hindi ka na maging sensitive. You will be strong na, no? Maging strong ka na, matibay. Clear and sharp yung mind mo. Logical, intellectual. May strength of mind. Yun eh. Ano ang papasok sa buhay mo? Faith. Upright pa tong faith. Nabangga kasi yan. Yeah. Charge ako. Faith. Oh. Mas lalong lalakas yung faith mo. Pananampalataya. Tiwala sa Diyos. Magkakaroon ka ng faith na. Dahil wala na nang di-destroy sa'yo. Wala namang di-destroy sa'yo. Ano pa? Justice. Mawala na yung mga naghahangad ng justice. Justice, yeah. Mawala na yung mga naghahangad ng justice. Gusto nila ng hustisya. Merong mga tao na baluktot na naghahangad ng justice. Na gagawa sila ng mga scheme, deceit, evil. Dahil gusto nila ng justice. Pero sila pala ang nag-umpisa. Sila ang nag-una. Gano'n na.
Ganun ba yung mga tao na yun na naghahangad ng justice, na sila ang nag-umpisa, sila ng una? Kadalasan dahil sa inggit nila. Upright ba to? Sila ang una, sila ang nag-umpisa. Tapos, parang akala mo kung sila yung biktima. Sila ang nag-umpisa, sila ang una. Sila ang, dahil ba sa inggit nila, kaya sila nang umpisa at ng una? Dahil sa inggit? Dahil sa inggit nila. Kita nyo? Tapos, palabasin nila na ikaw masama. Gagawa sila ng mga scheme, deceit na, manipulation. Para mong manipulahin na nila yung buhay mo. Tapos palabasin nila, sila ang biktima, sila ang kawawa. Diba? Balik ta rin na, very manipulative. Pero lahat yan, nakikita yan ng celestial beings. Ayan, yun sila na may kasalanan, sila pa maghahanap hustisya. Na mag-pretend na sila ang biktima. Sila ang kinawawa. Pero siya lang ng una. Sila ang gumawa ng scheme deceit. Sila nag-umpisa dahil sa inggit nila. Now you understand kung ano yung scheme deceit, kung gaano kaning ang ibang tao, kung gaano sila deceitful, kung gaano sila manipulative. Kung paano nila baliktarin ng iba. Very deceitful. Ano pa ang papasok sa buhay mo when it comes to love life? King of Swords. Ano ba itong person, yung King of Swords na yun dyan? Hindi. Ano ka na eh, strong ka na. Hindi ka na madadala sa emosyon mo pagdating sa love life. Kung baga, ano ka na, intellectual, logical, mag-isip. When it comes to person, meron bang mag-pursue sa'yo? Meron. Na naka-align ko yung dalawa. Meron. Sino yung mag-pursue sa'yo? Ex mo to for sure. Saktan, hurt. Hindi mo man ex, nasaktan, na hurt. Kasi may wish yung hindi na-grant, hindi natupad, hindi nangyari. Yung gusto niya mangyari. Kaya nasasaktan siya. Pwede ex mo kasi 3 of Swords. More information sa person na to na nag-embody ng 3 of Swords. Ano yung kanyang energy pa? Ano yung embody niya energy? Music. Ingay. May nawala sa kanya. May natanggal. May natanggal sa kanya, guys. Meron kayong soul connection itong tao na to. Ayun, no? At may natapon, na hinayang to for sure sa natapon. Ano, may natanggal ba sa kanya? May na-release siya, may natanggal, may bumuhos. Yung natanggal ba? Natanggal sa kanya ng mga na-receive niya, pwedeng negativity. May natanggal ba sa kanya? Wala naman. Meron lang kayo netong nakaraan for sure. Nanghinayang to. O kung wala man nakaraan, tingin ko ex mo yan yun. Kasi may 3 of Swords. Nanghinayang siya sa connection ninyo. Meron kayong soul connection na dalawa. Siya yung person na maging komportable ka sa kanya. At basta maging komportable kayo sa isa't isa, magaan yung loob ninyo sa isa't isa. Ganun naman notice mo. Dahil meron kayong soul connection, pwedeng meron mo to. Maging malapit o malapit yung loob ninyo sa isa't isa niyan. Kahit na pinag-away pa kayo ng mga deceitful at evil na mga nilalang o tao. Kadalasan niya may gumagawa ng scheme niyan. Kung kaya,
nagkakaroon ng problem. Yung connection ng mga mayroong mga soul connection, may gumagawa ng deceit at scheme. Yun ang totoo dyan. Kung bakit nagiging cold sila sa isa't isa. Sino gumawa ng deceit at scheme sa inyo? Itong 10 of Cups. Lumalabas yan kanina pa yung 10 of Cups. Sila itong 10 of Cups na to, isang pamilya. Yan ang gumawa ng deceit at scheme. Dahil naiinggit nga sila. Yung pamilya na yan. Ano ang parusa sa pamilya na yan? Sa abyss, lagay ang kanilang soul sa abyss na. Ganon kasi yung mga matitindi yung kasalanan, yung mga matitindi na, yung mga ano na talaga, mga worst na talaga, mga malala na yung ginawa nilang mga kasalanan at kaivilan. Doon yan sa abyss nilalagay, hindi lang sa impyerno, kundi sa abyss yan sila guys nilalagay. So that alam nyo, no, na may abyss pa pala. Hindi lang impyerno. Yung impyerno ay ano lang yan siya, parang hindi siya, parang yung abyss kasi is dreadful. Talagang maano talaga yun doon, parang it's a place of pure tormentation kasi talaga, matindi talaga doon. Kahit demonyo ayaw nila ilagay doon eh. Takot sila ilagay doon eh. Doon nilalagay sa abyss ang mga demonyo, mga kaluluwa ng mga tao na matitindi na kasama. Ganun, yung napakasama na talaga. Ay siguro, ayan, matitindi na yung mga nagawang kasalanan ng pamilya na yan, ng 10 of Cups na yan. May ginawa yan silang mga kasamaan sa iyo, sa person mo, o dahil lang sa naiinggit sila ha. Kita niyo. So that alam niyo din na may abyss. Yan. Kung ano lang yung totoo, no? Kung ano lang yung realidad, yun ang pag-usapan. Hindi yung kasinungalingan. Okay? Ano yung and I'm also interested to know, no? And yung mga kalap pa ng information, madami pang malalaman about sa mga ganyan. That's why tinatanong ko din, no? Ganun talaga ako. Aalamin ko. Basta interested ako. Ano yung next na mangyayari sa inyo ng person na to, na 3 of Swords? Ano kaya next na mangyayari? Upright ba itong 7 of Cups? Upright yun siya. May iba yung 7 of Cups dito. Parang magkaroon ng level, mag-level up pa. Ganon, mag-level up. Mag-level up siya guys. Yan. More clarification with the 7 of Cups here. There's hard work, kaya pala mag-level up. No? Parang pataas ng pataas, pag-grow ng pag-grow. Parang ganun ba? Mag-level up yung connection nyo yan. Connection nyo. Mag-level up yung connection. Yes, yung connection niyo. Mag-level up yan siya. Oh, may mag-put no ng hard work dito. Kung nakita nyo talaga may hard work, no? May focus. May pagtutulungan sa inyong dalawa kasi 3 of Coins, no? There's hard work, focus, and may pagtutulungan na mangyayari sa inyong dalawa. Parang kung meron kayo i-build together, you can work well together. Ganon. Family man or kung sa career or kung ano man yan or relationship, you can work it well, no? Parang gano'n na walang magiging problema sa inyo kasi magaan naman ang loob ninyo sa isa't isa at malapit naman ang loob ninyo sa isa't isa. Kaso nga lang guys,
Magtaka kayo kung bakit nagiging cold ang person ninyo, kung bakit nagkakaproblema. Dahil sa ginagawang deceit ng iba, dahil sa inggit nila. Scheme, at hindi makatwiran yun. Hindi makatwiran yung kanilang ginagawa. Kagabi, yung video ko, yung huli kong video, ni-report nila. Na-checking. Alam ko na may gumawa ng scheme at deceit. Na may, okay lang, sanay na din naman ako na ginagawa nila ng ganyan yung aking video. At may mga pang-atake pa nga na ginagawa. Kasi yung mga ganyan tao, no, mga deceitful at scheme, mga traitor na yan, ay ruled by evil. Evil ang mga ganyan tao. Yan ay yung mga masasama at evil na klase ng tao. Yan ay yung mga tao na itatapon sa abyss, sa impyerno. Kasi makikita nyo naman sa kanilang mga gawain kung gaano sila ka-evil at sama, kung gaano sila ka-traitor, kung gaano sila ka-deceitful. Ayan. Yung mga gumagawa ng scheme at deceit na yan, hindi nila matatakasan ng parusa sa kanila, lalo na afterlife. Yung mga gumagawa niyan sa akin, paparusahan at mapaparusahan yan afterlife. Hindi nila matatakasan ang kanilang mga ginagawa na yan. Yung mga witchcraft, scheme deceit. Kasi ang pinapairal nila, inggit, ganid, yung mga ganong klase ng tao, kasakiman, at gusto nila sila yung superior. Mga narcissistic kasi yan. Narcissistic. Yan ang mga narcissistic. Saan mapupunta yung kanilang soul? Sa abyss? Sa abyss yun sila mapupunta. Yung mga gumagawa ng scheme sa video ko. At sa akin dito, mga gumagawa ng witchcraft, sa abyss yan sila mapupunta. Hindi nila matatakasan yan, yung parusa sa kanila. Kahit magmakaawa pa yan sila dahil sa evil. Yan sila. Anong dahilan nila? Inggit. Nag-umpisa yan sa inggit, no? Pride ba to? Tingin ko na umpisa yan sa inggit. Hindi. Sa na-irritate yung inner demons nila. Hindi. Na-insecure. Na-insecure sila. Insecurity parang connected din sa inggit eh. Alam yung na-insecure. Kino-compare nila yung sarili nila. So, kino-compare pala nila yung sarili nila sa akin. Hindi dapat i-compare ang sarili sa iba. Kasi bawat tao ay iba-iba. Ayan. Hindi ko na problema ngayon yun. Kung kinompare nila sarili nila sa akin at kung tingin nila ay alanganin sila, hindi ko na problema yun. Kasi bawat isa na nabubuhay dito sa mundo ay talagang kakaiba, di ba? Unique. Or meron mang magkakamuka, no? Wala na akong twins, pero may pagkakaiba pa rin. So, ganon. Ang mapala lang nila, hatol sa kabilang buhay. Sabi sila ilalagay. Hindi ko na kasalanan yon. Ako yung ginawa nila ng scheme at deceit. Ako ay gusto ko pang makatulong sa mga victim, sa mga kawawa. Kaso lang, yung mga yun, hindi naman kasi sila yung victim, yung mga gumagawa lang. Sila yung bibiktima, sila yung gumagawa ng mga kaibigan sa kapwa nila. They can pretend na victim sila, pero hindi. Hindi sila biktima. Sila ang nambibiktima, sila ang mga nang-prey. No? Para mga predator ba? Kaya tuloy sabi sila ilalagay. Ano pa ang
next na mangyayari sa inyo nitong person mo na to. Ayan, Three of Swords. Magiging strong. Magkakaroon ng strength. Strong bond, no? May strong yung inyong bond. Ano pa ang next na mangyayari sa inyo? Kapag lagay kayo ng healthy boundary. Boundary, saan? Sa mga gustong mag-intrude sa buhay ninyo? Oo, sa mga possessive, sa mga covetous na mga tao, sa mga gustong maangkin, no? Ng person mo o sa'yo, kung anong meron kayo, makapaglagay na kayo ng boundary, na hindi nila mapakailaman yung inyong buhay, na hindi sila makapag-intrude sa buhay ninyo. Ganyan yung mga manghimasok, gusto na mag-intrude, mag-interfere, gusto na manghimasok, may alam, mag-intrude sa inyong buhay. Sa buhay ng iba. Very toxic. Lalo na i-compare mo yung sarili mo sa iba. Lahat sino sila para ikumpara nila yung sarili nila sa iba. Mga narcissistic. Yung mga taong gusto i-compare yung sarili nila sa akin, mga narcissistic yan. At yung kinukompare nila yung sarili nila sa iba, umiiral yung pagiging narcissistic nila. Alam mo yung narcissistic? I-search nyo lang kung ano yung narcissistic. Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Basta i-search nyo na lang yung narcissistic. Yung ginagawa pa ng mga yan ay pinagkukwentuhan nila yung iba para i-down, para itaas yung sarili nila. Gagawa na ng kwento, i-down. Pagtatawa na nila yung isa. Wala namang ginagawa sa kanila. No? Gagawa nila ng DC, tapos tuwa sila sa ginagawa ng DC, tapos para i-lift up yung sarili nila. Ganyan ang mga narcissistic. Yan ang gawain ng mga narcissistic. Very toxic. See? Ako nagagalit ako pag may mga manipulative na gustong manipulahin ang buhay ko, iisip ko. Ay wala silang karapatan, no, na mangialam sa buhay ko, sa decisions ko in life. Yan. Kahit sino naman, di ba? Na mangialam sila sa mga desisyon, sa kung anong mangyari sa buhay ko. Yung gusto nilang sila ang mag-shape ng buhay ko, sila ang mag-control ng destiny ko. Wala silang karapatan. So, ganun din sa mga ginagawa ng mga ganyan, ng mga evil na tao na yan. Wala silang karapatan na gawin yan sa inyo. Na gusto lang kontrolin yung destiny ninyo. Dahil lang sa inggit nila. Dahil lang sa insecurities nila. Wala silang karapatan. Okay. So, yan. Yan ang kanilang mapapala. Parosas abyss. Ano ang gusto sabihin sa iyo ng angels or tree of life? Yung tree of life, para bang ano yan eh, parang eternal life. Parang tree of knowledge yun siya, guys. Yung tree of life. Tree of knowledge. Parang, meron kang knowledge. Knowledge, right? Knowledge. Yes, meron kang knowledge. Yan. Ano pa ang nabinigay sa iyo na tree of life? Ano pa?
maybe kompletong knowledge, no? 1 to 10 eh. Ano pa ang message sa'yo ng guide ko? Five of Swords. Ito ba yung Ten of Cups na yan? Yung enemy pa rin yan. Yung kanina. Sila pa rin yan. Yung enemy kanina. Hindi ka na daw nila madodominate. Hindi na sila maging superior pa sa buhay mo. Hindi na sila makapangontrol pa. O yung maghari-harian sa buhay mo. O yung makapang-dominate sa'yo. O yung hadlangan nila kung ano yung gusto mo. Ganon. No? Hindi ka na nila mapasuko. Hindi ka na nila maharangan, madlangan. O mawala na yung parang mawala na yung conflict. Or hindi na sila yung maging superior pa sa buhay mo. Mawala na sila ng superiority sa buhay mo. Itong pamilya na to na Ten of Cups. Kasi bakit naging superior sila sa buhay mo? May ginagawa silang mga scheme, deceit, or even witchcraft. Yan. Na denominate ka nila gamit yung mga orasyon nila. Mga ganun. Ganun ang ginawa nila, no? Denominate ka gamit yung orasyon nila, no? Denominate. Parang hindi sa denominate. Pinaklouded nila yung judgment mo. Pinaklouded nila yung judgment mo. Gamit yung mga spells nila, orasyon, mga ganyan, pinaklouded nila yung judgment mo. Hindi ka na nila hindi ka na nila makontrol. Hindi ka na nila mapaklouded yung judgment mo. Hindi na nila ma-manipulate yung isipan mo, no? Pang-manipulate yan eh, pinaklouded yung judgment mo na ay isipin mo na ganito ganyan sila, no? Na may control sa buhay mo. Na wala kang magawa. Na parang para ka nilang ginawang robot. Mga ganon. O para kang naging sunod-sunuran sa will nila, sa gusto nila. Hindi na maging ganon. Ngayon. Instead, yung kaluluwa nila, mapunta pa sa abyss. It's a dreadful place. Doon sila ilalagay. Ano yun? Pati mga anak nila ilalagay sa abyss. Ganyan magalit si Yahweh. Kasi katulad dun sa pati ba mga anak nila ilalagay sa abyss? Pati buong pamilya nila. Dahil napakasama itong pamilya na to. Lahat sila. Yung pamilya na yan. Katulad dun sa mga Nephilim. Sa mga suwail na mga tao. Yung mga anghel na sinasasil. Diba? Kasalanan nila. Kasalanan ng anak nila. Tama ba? Kasi yun ang obserbasyon kayo. Oo, ganyan. Kaya nga dapat huwag magpadala sa inggit, sa insecurity, huwag maging yung hindi makatwiran. Kasi iba magalit ang God. Pati mga anak idatama yan, lagay dun sa abyss. Hindi man agad-agad kasi pagbigyan mo ng mabuhay kasi ilalagay naman sa abyss ang kanilang mga kaluluwa. Pero ilalagay sila sa abyss. Ang tao, wala namang magagawa dahil tao lang. Kaya lang nila naiisip na parang they are powerful, yung mga tao narcissistic. Dahil narcissistic na. They live in their lives. They live in their imagination. In illusion.
and believing on lies, on their own lies. But that's the truth. Lagay sila sa bis. Pati mga anak nila, ganyan magalit si Yahweh. Nasa Biblia yun eh. Ganyan ang parusa sa mga evil. Kasi malamang pati mga anak nila, ginagaya din ng mga anak nila yan. Yung kanilang mga gawain. O, ganyan din sila. Kasi kung ano yung puno, yan ang bunga. May kasabihan na ganyan, di ba? Message ng guide ko. Kasi nag-guide dito, ayan. Si Goddess Sophia. Hindi. Akala ko siya pa rin. Ayan. Si Jesus Christ. Hindi. God ba? God. God, si Yahweh. God, si Yahweh. Yeah, si Yahweh. Ganyan magalit si Yahweh. God sa mga masasama, sa totoong mga salbahe. Ayan o, pamilya na yan. Dahil lang sa insecurities nila, ay ewan ko, inggit ba? Inggit mo yung kanina. Inggit, dahil lang sa inggit nila, doon nag-umpisa, doon nagmula, yan. Hindi dahil sa inggit nila, hindi yan gumawa ng mga scheme sa'yo. Deceit, evil, manipulation. Yung buhay na nga nila ay kung nagdurusa sila sa mundong to dahil din sa consequences nila dahil din sa consequences na mga pinagagawa nila sa'yo and maybe sa ibang tao pa, mas worse pa after life kasi doon sila nalagay sa bis. Hindi na lang kasi makontento ano yung buhay nila at magsikap na lang sa buhay. Kaya ang gusto nila, kontrolin ka pa dahil sa inggit nila. Halitan ka, destroy ko nung meron ka dahil nainggit sila. Hindi talaga makatwiran yun. So, dapat maging makatwiran para hindi magaya dito sa pamilya na ito at sa mga taong gumagawa ng scheme sa akin at deceit at witchcraft na mapupunta sa abyss. Kaya dapat maging makatwiran. Di baling magalit ka kung may kasalanan talaga. Di ba? Kung sinasadya na talaga. Na, ano yung sinasadya ka dahil sa inggit nila. O dahil sa ganid sila, may gusto silang angkinin sa'yo. May karapatan ka magalit eh. Tama po ba? Pagka ganun, na makaramdam ka ng galit. Upright ba to? Karamdam ka ng galit talaga pagka ganun. Kasi kung hindi mo ipakita na galit ka sa mga ganun, ay abusado nga guys. At basta, alam nyo naman kung ano yung tama sa mali, di ba? Ganun lang. Napaka-toxic dito sa mundo to because of that kinds of people. Madami bang ganyan na klase ng tao dahil lang sa inggit nila manghalit, mangharm, gagawa ng deceit. Hindi naman marami. No?
Hindi naman daw marami ang ganyan. Pero meron talagang mga ganyan kasi. Pero marami ibang tao na dahil sa insecurities nagagawa sila ng scheme at deceit and evil? Hindi din marami. Hindi din marami. Ayan. Bakit sila ilalagay mga gumawa ng scheme at deceit sa akin at mga witchcraft sa abyss? Bakit sila ilalagay sa abyss? Dahil nga asawa ako ni Yahweh na pinadala niya dito na Queen Mother ako ng langit. Dahil sila mismo nagsabi niyan sa what is Jesus Christ sa akin, pati mga anghel, na ako si Goddess Barbelo. Tatawanan pa nila yan, pero bahala sila. Buhay nila yon. Wala namang pakialam kung tatawa sila sa mga sinasabi ko. Ang importante, yun lang kung ano yung sinabi sa akin ng God, ng Diyos, ng angels. Yun lang ang sasabihin ko. No? Ayan. Tsaka hindi ako ang nang-uuna. Ngayon kung na-irritate ang kanilang inner demons, hindi ko na problema. Kasi ang sinasabi ko ay totoo. Kasi yung mga merong mga inner demons, may irritate talaga yan sa truth, sa katotohanan. Yan. Ayaw nila ng katotohanan. Ayan. Yung mga evil doers. O may mga evil spirit siguro rin sila sa katawan. Kaya ganun. Ano yung next move ng person mo? Not all. Ito yung kanya energy na 3 of Swords na yan. Anong next move niya towards you? The Moon. Meron siyang gagawin na mawala na yung nagsiseparate sa inyong dalawa. Nang sa ganun ay maging magpartner na kayong dalawa. Ayan. Page of Wands. Kahit wala pa siyang passion, kahit na wala pa siyang energy, or kahit hindi siya ganun ka-excited, ano pa ang next move ni 3 of Swords sa'yo? Kung babae ka, buntisin ka niya para magkaanak mo kayong dalawa. Sawayin ka niya. And then, bubuo kayo ng anak. Ano, may baby, magkakaanak kayong dalawa. At kung hindi pa abundant yung buhay mo ngayon, siya ang magpo-provide niya ng abundant na buhay para sa iyo at sa magiging anak ninyo, para sa inyong pamilya. Ayan. At bigyan kanya ng komportableng buhay. Ano pa? Naisipan ngayon ni 3 of Swords na to na gagawin towards you. 7 of Cups, Ace of Wands. Madami siyang gustong umpisahan na gagawing aksyon o i-offer sa'yo . Madami siya naisip na gagawin o yung i-offer sa'yo pati
Madami siyang offer sa'yo, na gusto i-offer sa'yo. Ano yun? Yung isang gusto niya i-offer sa'yo. Pagmamahal, love, na mahalin ka niya. Maging caring siya sa'yo, maging understanding, affectionate, kalagahan ka niya, mahalin ka niya ng malalim, ganun. Sawahin ka talaga. Bigyan ka ng mayaman na buhay. Oh my gosh, yes! Bigyan ka niya ng mayaman na buhay. Yun ang offer niya din sa'yo. Siguro magsikap siya para mabigyan ka ng mayaman na buhay. Ayan o, puro gold o. Gold. And mataas yung status na buhay. Ayan. And the priestess. Kung ano yung minamanifest mo na buhay na mayaman. Alam niyang minamanifest mo yun, na gusto mo yun, no? Kaya minamanifest mo yung buhay na mayaman ka o masagana yung buhay mo, abundant, ibibigay niya sa'yo. Yun ang offer niya sa'yo. Alam niya, interesado ka na yumaman, no? Lalo kung hindi ka pa mayaman, ganun. Ayan. So, ito na lamang guys for collective reading.